sa mga GNG arrivals natin. So, start natin with the TR16 GMS. Ito. Ano to? Game Master Series. Gate Aster X GNG. Ito yung unit. So, ano siya? 15 inches na MK2 GMS TR16. So, naka-Gate Aster na siya or powered by Gate Aster. Then, may 30 round magazine, battery, walang kasama, tsaka charger. So, ito yung unit. So, walang kasamang battery, tsaka charger, ha. Medyo nalito lang ako doon kasi nakalagay battery charger. Pero hindi siya naka-check. Ito. So, clarification, ha. Baka may mali to. So, hindi siya naka-check. Okay, so ito yung unit. Yung nakaraan yata nating tines is the, 13.5 and kalimutan ko isa dalawa yun Parang nasa 10 inches yata yun, something. Balikan nyo na lang yung video. So, ito yung 15 inches. So guys, itong mga Game Master series natin is full metal. Metal yung front assembly, metal din yung receiver. So markings, wala siyang markings. Same goes dun sa mga una nating tines. So ayan, made in Taiwan, GNG CNC rail. Then may front and rear sight, folding sights. Pag tinupi, ayan, may sights pa rin. Active pa rin yung sights niya. And then, ito, trigger guard is metal, polymer yung grip. Selector is ambi. And so, kabilaan siya. And then, naka-butterfly swivel. 2-point swivel for sling attachment. And yung stock niya is, GOS na V15 na stock. Para siyang Magpul na, yung bagong Magpul ngayon na stock. So, fully adjustable. Ito pala yung adjustment niya. Ayan. And then, battery compartment, mag-relay lang tayo dun sa battery spacing ng buffer tube. And then, to access yung battery spacing, ayan, ito twist lang to. So, pipindutin to and twist. Ayan. O, ayaw na magbukas. Ayan. Teka, iusog lang natin. Ayan. So, ito yung wirings niya. So, nakalagay dito, powered by Gate Aster. So, naka-Dean's plug na rin siya. And then, kasama dun sa box is yung magazine na 30 rounds. So, may dummy bullets yan. Realistic ang datingan. So, guys, itest natin. Check natin kung ilang FPS siya out of the box. Ano na? Naka-QD na rin. Okay, so hindi ko nabanggit. Etong unit na to is naka-quick release na. So kung magpapalit kayo ng battery, ng spring, madalian na lang. Dito na lang yung access ng spring. Okay ba to? Okay to? Hindi tumunog Teka, check ko. Ayun. Ganda talaga ng trigger response. Napaka-solid. Then, ito. So, 30 rounds lang to Okay sana kung ginawa ni GNG na I think mga 120 rounds. Okay sana Kaso lang, 30 rounds lang Ang ganda sana ng magazine. Ang dami naghahanap nito. Pero hindi pa ako makakita kasi ng naka-separate dun sa unit. Guys, i-corona check natin. Yung FPS ng mga nauna nating tines, yun nasa mga around 13 inches and 10 inches, mas maikli dito. Nasa sila? I think 410, no? 410 FPS, mga ganun, no? 420, 410. Ito check natin.
kung ilang FPS ang ibibigay niya sa atin. So, ganun din. For the trigger response, maganda talaga yung trigger response niya. Dahil dun sa Gate Aster Auto. Ang ganda. Sana, kung high-cap sana to, ang ganda sana. Teka nga, check nga natin. May magazine ba tayo dito? Sayang, maganda sana guys. Kaso lang, 30 rounds lang to. Magandang pang-forma. Pero yung capacity niya, yun lang talaga yung problema. Pero overall, yung unit, performance, and yung appearance niya, yung pagkakagawa, yung materials, maganda. So, ito, isa to sa mga full metal unit natin for GNG. Kasi kung makikita nyo, and kung mapapansin nyo, yung mga GNG units is, majority is polymer. Polymer talaga. Ayun, yung mga GNG namin, puro polymer. So, ito lang yung nakita ko, yung mga Game Master series nila, yun yung mga full metal unit ni GNG. Though si Lever din, metal din. Okay, so punta tayo dun sa mga ibang units ni GNG. Iusog ko lang to. Ito, gusto ko to. Merong nagpa-reserve sa atin ito. Nandyan pa ba yun? Nakuha na ba yun? Okay. Oo, tama. Nabayaran na pala. So, yun nga, yung customer namin na yun, ang tagal din na daw naghahanap ng ganito. Yan, ang ganda oh. Ito, naka-ano rin, Gate Aster. Nalilito ako sa Gate Titan, Gate Aster. Nalilito ako eh. Yung spec nung unit, wala. Hindi nakalagay. Hindi gaya dun. Nakalagay yung spec ng unit dun sa mismong box. So, pag in-open mo siya, ang kasama niya lang is itong manual and itong picture ni TR16 GMS MK2 7 inches. Ito pala nakalagay dito. So, same spec, powered by Gate Aster, and then naka GT Advanced. Ano bang meaning ng GT Advanced? Hindi ko rin alam eh. Parang GT Advanced. Kumbaga parang sabihin natin parang ito na yung mga advanced technology ni GNG. Or yung mga basta latest na mga gearbox set, ganun. Or internals. And then 30 round magazine. Ito pa rin yun. Ito pogi. Ayan. So guys, full metal unit din. Ito yung flash hider niya, medyo kakaiba. Ngayon ko lang siya nakita na naka-attach kay GNG. Usually kasi ang GNG flash hider is yung amplifier. Ang hiling ni GNG doon. So yung mga Wild Dog, 556, SRS, lahat yun naka Loudiner. And yung sights, nakahiwalay yung sights, hindi siya nakalagay. Same dun sa pinakita ko kanina na sights, ganun din siya, folding sights. And may kasama pa lang ganito, Aster SE na na programming guide. So madali lang i-program. Para lang ding Lancer Tactical. Si Lancer Tactical kasi yung pinakamadaling i-program sa kanilang lahat eh. Yun talaga, yung iba guys, sobrang nahihirapan ako intindihin. Though si Poseidon pala is madali ding i-program kasi makikita mo na sa cellphone or may lilink po sa cellphone. So madali na lang. Pero yung iba, sobrang hirap, trigger, kung magpo-program ka sa trigger, 'di ba, ang hirap hulaan or kung pumasok na ba yung program mo or na-save ba, ganun. Saan na yung natin? PB loader. Ayun. Ayun, balik tayo sa unit. So, yung unit is nakaganitong stock. Ano to? GOS na stock. Ayan. So, yung selector niya is ambi.
Pati pala yung magazine release, ambi. Yan, sa kabila, ganyan. Then, di natin na-check yung, yung chamber. Nung nauna nating tines, ganito yung chamber niya. Rotary type chamber. And then, may swivel na rin for sling attachment. Yung stock niya, ganito yung adjustment. Then, may QD points for QD sling attachment. Eto guys, ganito talaga to Baka may magbalik sa amin ng unit. Sasabihin pangit yung magkakat. Hindi siya pantay, okay? May mga ganun talaga guys. Hindi pantay yung cut nung pero that's normal. Ayan, umilaw na. Grabe, sobrang smooth talaga nung trigger response niya. Kasi usually, pagka pinutok mo siya ng walang magazine or walang bala, hindi ganun ka-smooth. Alam mo yung mararamdaman mo parang medyo basta hindi smooth. Ito, sobrang smooth kahit walang ramdam mo talaga yung pagka-smooth ng trigger response niya. O, di ba? Ganda. So, kung nagbabala kayo ng pang CQB or DMR or whatsoever na build and mag-ETU kayo, guys, ito na lang kunin nyo. At least nakatimpla na, kumpleto na. Kung makukulangan man kayo sa FPS output, pwede kayo magpalit ng spring. So, spring lang okay na. Kasi yung GMS nung GMS na ginamit ko before, hindi pa yun yung ganito na Game Master Chuchu. Pa lang siya, parang yung pinaka-entry level ba. Maganda na internals niya. What more pa kaya to? Medyo mas high-end compare dun sa naunang version ng GMS. Okay, so chrono check natin. 401, mataas din. For ganitong length ng unit, mataas siya. Auto. Lobat na. Lobat. Teka, palitan natin ng battery. Ayan. Kaso lang, problema, naubusan tayo ng bala. Saan na yun? Ayan. Kagandahan din pala sa magazine na to, hindi siya nagsasayang ng bala. Diba kasi yung regular magazines natin, diba yung regular magazines natin, pagka naubos yung laman, pag hindi na siya nagpumalo or hindi na i-feed dun sa barrel, pag kalas mo, di ba, tumatapon yung 4 na bala. So dito, inuubos niya talaga lahat. Teka. Ayan. So auto. Yun ang ganda. So, TR16 GMS MK2 7 inches. Perfect for CQB. So, for details, mag-PM kayo sa page namin, guys. And lastly, pakita ko lang sa inyo itong FOD. Kasi naubos na yung GNG bato natin na CQB. So, last time, ang tinest natin is the CQB na bato. So, ito, CM16 na bato FOD. Alam ko pagkakaiba lang nila. Ano mo pagkakaiba nila? CQB ba naka-gate? Alam ko hindi. Ito lang yung pagkakaiba nila, alam ko. Parang, di ba? Parang yun yata yung So guys, ito yung FOD na Teka. Disconnect ko lang. So, ito yung FOD na GNG bato. Last time, yung tinest natin is the CQB. GNG CQB na bato.
So, ito yung FOD version. Nafo-fold to. Then, polymer yung front assembly, polymer din na receiver. Yung battery compartment niya nandito. So, i-slide lang yan. Ayan. So, hindi na natin siya i-test. FPS niya out of the box around 380 to 400 din. Kasi tinest natin siya last time. So, ayun. Okay, so yun yung mga GNG na dumating natin. So, i-check ko ulit kung may mga na-miss out kami dun sa mga GNG units natin. And kung may mga questions kayo guys regarding GNG units, mag-PM kayo sa page namin.